Gising na gising po ba tayo? Kalapitin mo nga yung katabi mo. Hoy, ano? Mga kabataan talaga na, hoy, ano? Talaga. Magandang hapon po sa bawat isa. Sa mga first time po akong nakita or nakilala, ako po si Sister Jam. Ayan, wait lang po. Ayan, open ko lang po ang aking... And I'm very much excited po to share, yan blank pa yung ating first page, to share ang ating message because our message this afternoon ay very close to my heart. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, usapang kasalan. Ayan. So, sa mga kabataan, ay, kakasalan? Parang hindi pa kami dyan ready, ate. But I believe this message is for all of you. Sabi mo pa, oy, para sa'yo to, makinig ka. Ayan, across all ages, across all language, all ano, but pinili ko po na Tagalogin dahil naka-receive po tayo ng feedback, ano po, na sana daw po Tagalog ang ating mga preacher sa mga susunod na linggo dahil mga kabataan daw po natin ay nais nila na Tagalog at tayo po daw po ay mga Pilipino. Kaya salitain natin ang ating wika. Wow. Kaya po with the best of my ability and by the power of the Holy Spirit, susubukan ko po na i-bridge po ang gap at magtagalog po. So, ang ating pong talinhaga, ang ating parable for this afternoon ay tungkol po sa kasalan. Yan, sabi nyo nga po, kasalan. Ayan, so when we hear the word weddings, ayan, it's a very happy word. Ayan, isang napakamasayang salita yan para sa akin. Pero bago yan, next slide po. Tudus ko lang konti. Yan. That's my team. Ayan, nandyan si Ate Jam, tsaka si Ate May. Wala lang siguro si Cheryl, no? But, ako po, sa mga hindi po nakakaalam, kami pong mag-asawa ay mga wedding planners. Kaya po yung topic natin this afternoon for me ay very, very special. Dahil yan po ang aking buhay. Ako po ay nagpaplano ng mga kasal for the past 8 years. So, ngayon pong June is our 8th-year anniversary. Ayan, ang pangalan po ng aming kumpanya ay Bell and Bow. Si David po yung nag-coin niya. Sabi ko, bakit Bell and Bow? Ano, French na French. So, ang ibig sabihin daw po nun ay beautiful or maganda. Sa babae, Bell. Sa lalaki ay Bow. So, magandang love story. Kaya naniniwala po kami, lahat ng love stories ng aming couple ay designed, written, and authored by God. Ayan. So, kapag tinatanong kami, bakit Bell and Bow, Miss Jam? Ganyan-ganyan. So, ito yung kinukwento namin. We believe kasi every love story is not an accident and every love story is written by God. So, for the past 8 years, ako po ay nag-build or nag-create ng weddings for our couples. And ang isa lang ang mission naming mag-asawa, and that is to be a blessing sa lahat ng mga couples namin. Kaya bago ikasal, kunyari kasal na nila bukas, minimit namin sila, tapos pinagpipray namin silang mag-asawa. So, in a way, naging ministry din namin yung amin pong business. And kapag nag-thank you yung mga couples namin, lagi nila sinasabi, thank you kasi hindi lang kami kliyente para sa inyo, pero pinag-pray nyo pa kami. So, wala talaga palang tatanggi sa prayer, no? Amen? So, whenever you ask for someone, pwede ka pa namin kayo ipag-pray, mag-asawa talaga namang sila. Thank you, maiiyak-iyak pa sila. Thank you, Jam and David. Kasi ibang-iba pala yung level of stress ng ikasal. Dahil ako po, next slide, ako po mga kapatid ay kinasal din. Ayan, way back 2021, kami po ay kinasal sa pandemic time. Ayan, as much as we want to invite everyone, ako po ay humihingi ng paumanhin na hindi ko po nadala lahat ng ating churchmates at the time because kami po ay kinasal at the height of the pandemic. So, ibig po sabihin, kakaunti lang po ang pwede naming maimbitahan. Ayan, so, sa dami ko pong mga kaibigan, pili lang mga kamag-anak lamang at mga piling kaibigan. Yan. Mamaya, explain ko yung damit kasi topic natin yan, wedding and dressing. Ayan. Pero bakit kami nakaputi lahat? Ayan, sabi nga ni Sister Jam, bakit puti yung yung wedding attire nyo? Nalito tuloy yung mga nag-post kami ni Arman, akala kinasal uli kami. So, may reason po kung bakit po white ang aming dress code for everyone. I'll explain later on. But, again, ang ating pong topic ngayon ay ang talinhaga tungkol sa kasalan. Ayan. And sino po yung nagsasalita? Nagkukwento dito, ang ating Panginoong Jesus. You know why? Ang ating Lord, whenever He talks to people, He loves to tell stories. Sabi mo sa katabi mo, storya. Ayan. Dahil ang ating Panginoong Jesus, nais niyang kumonek
nais niyang makipag-usap sa mga tao sa misteryosong paraan. You know, when we talk about talinhaga or parable, these are stories, no, that has spiritual connotation, spiritual connection, moral value, na mapapaisip ka. At kaya ang Panginoon, mahilig siya sa mga parable. At yung parable natin ngayong linggo ay ang talinhaga tungkol sa kasalan. Ayan. So sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ayan, so again, hindi lamang po ito para sa mga nagpakasal at ikakasal at magpapakasal. Para po ito sa ating lahat. Sabi mo, para sa iyo to, kapatid. Ayan, sige po, sabay-sabay po nating buksan ng ating slide sa ating pong, pababasahin po natin yan sa Matthew 22, 1-14. So, isa-splice po natin yan. Pero gusto ko lang matandaan nyo yung tatlong to. Pwede ba nating inipunta na sa slides na to? 3 P's. Sabi mo, 3 P's. Tatlo lang, para madali nating maalala. P number 1 is paanyaya. Ayan. Sabi mo nga, paanyaya. P number 2 is pagtugon. And P number 3 is pagsuot. Diba? Madali lang. Para pag tinanong kayo next week, ano pong topic ni Ate Jam? Nakalimutan ko na. Ang kasalan. Talinhaga sa kasalan, 3 P's. Ayan, 3 P's lang. Sige, basahin natin. Sabi po dyan, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sige, next verse. Sinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Verse 4, muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin mo, nyo, sa mga inanyayahan na nakahanda ng mga pagkain, kinatay na ang mga baka at ang mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Next verse. Ngunit hindi pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad, may nagpunta sa kanyang bukid, may nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Next. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda ng mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita nyo. Verse 10, pumunta nga sa mga lansangan ng mga lingkod at sinama nilang mga lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti. At napuno ng panauhin ang bulwagang pangkasalan. Next verse, pumasok ang hari upang tingnan ng mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa, itapon niya siya sa kadaliman at sa labas, dooy magnanangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Last verse, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. So sa ating first point, letter P, paanyaya. Basahin nga natin yung unang-unang verse. Next po, muling nagsalita. Ayan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. So sino po yung bida sa kwento? Isa daw pong hari na may anak na lalaki. Now, let's go back sa context or sa culture ng mga Jews. As compare sa atin, kaya tinanong ko si Mama kanina sa kotse. Sabi ko, Ma, sa Batangas ba? Kasi baka iba lang yung pinapractice namin sa weddings. Sa Batangas ba, para kayong Jewish? Kasi po ang mga Jewish, you know how long they celebrate weddings? It lasts for a week. Like 7 straight days. Nagpa-party sila, nagsa-celebrate sila. And depende pa yun sa bonggacious. Kapag mayaman, bongga. Pag hindi masyado bongga. But, sino po yung bida sa kwento natin? Isang hari na ikakasal ang kanyang anak na lalaki. And you know what? In a Jewish culture, weddings is such a big thing. Para sa kanila, weddings are the grandest celebration ever. So kung sa isang ordinaryong kasalan lang naimbitahan ka na, how much more kung ang hari nyo ay
nag-imbita sa'yo lang para sa kasal nino daw? Ng anak ng lalaki. So, isa pa, very big deal sa mga Jewish ang mga lalaki, lalo na pagpanganay. So, tingnan nga natin yung next photo. I wanted to show that. What if maimbitahan kayo sa isang royal wedding? Sino yan? Si Prince and si Kate Middleton. Ayan, Prince William and Kate Middleton. Paano pag naimbitahan kayo sa royal wedding? Ano una niyong iisipin? Ay, shucks, yung damit ko. Ay, shucks, paano ako pupunta ng UK? Wala akong, dyan lang sa UK lang ang kaya kong puntahan. Diba, alam niyo daw, naging issue daw nung royal wedding na yan, yung attire, kung gaano daw kalaki yung magiging sombrero. Naging palakihan daw sila ng sombrero at that time sa wedding nila, William and Prince William, kala mo first, close kami, Prince William and si Kate. But, alam niyo ba, next verse, next slide, merong Pilipino na naimbitahan sa kanilang kasalan. Si Madam Araceli, o si Yaya Lily, o Nani Lily Pisho. Kilala niyo kung sino siya? Siya lang naman po ang nanny ni Prince William when he was younger. Yang ganyan siyang edad. So, inimbitahan siya personally ng kanyang, ng ina ni Prince William, ni Queen Diana. Queen na ba siya at that time? And then, did she say yes? Did she attend the royal wedding? Yeah, naka-attend po siya. So baka ni-sponsoran ng kanyang pamasahe. But according to stories, to news, naka-attend siya at nagpasalamat pa daw sa kanya si Prince William and si Kate, blah, 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 blah. So, the nanny said yes to the invitation of the royal wedding. Sino po dito naka-attend na kayo ng kasal? Ano nilook forward nyo sa kasal? Ano ba ate? Common sense, di kainan. Kainan, di ba? Ano pa? O sa mga kinasal dito o nagpaplanong magpakasali, anong pinakamahirap sa pagpaplanong wedding? Siyempre, Jam, budget. Dahil bukod sa budget. Ano, di ba yung pag-i-invite? Sino ang iimbitahin mo? Alam mo ba, nung kinasal kami ni David, sabi ko, love, paano yan? Ang dami nating hindi mai-invite sa church. Pero praise God kasi mga babait po yung mga ka-churchmates namin. Hindi po sila nagtampo. Hindi po sila nagtampo. Naiintindihan nila na pandemic. Kaya pag pinanood niyo po yung SDE po namin, lahat po ng mga tao naka-face mask. Kaya wag po kayo magpapakasal ng pandemic. Pero dahil nagpakasal na. Anyway, so invitation. Ang hirap po mag-invite. Ang hirap mamili ng invitation. Pag tinatanong kami ng mga couples namin, paano kami makakapag-cut ng budget? Sinasabi namin, magbawas kayo ng bisita. Alam mo kung bakit? Ang bisita po, ang equation po ng bisita ay caterer. At isa po sa nagpapamahal ng kasal ay ang pagkain. So let's say, ang catering mo, kinuha mo si Bizu or kay Bay Kunanan, 3,000 per head times 100. Ilan na agad yun? 300,000 na agad. Ang budget mo lang, 500,000. So, paano, di ba, Sister Jam? So, kapag tinatanong kami ng couple namin, Jam, ito lang yung budget namin, paano namin mag-workout? Di wag tayo kumuha ng medyo bonggang caterer, wag tayong kumuha ng, wag natin kunin si Gideon Hermosa kasi hindi kaya. So, pinagkakasya po namin yung budget based doon sa need. So, going back dun sa hari, sa kwento, ang hari mismo ang nagpadala. Pwede ba natin i-flash yung verse? Yan. Siya po ang nagdaos ng handaan at inimbita niya, sa verse 3, sinugo niya daw ang kanyang mga lingkod upang tawagin. Kasi po, unlike before, unlike now, di ba, paano kayo nakakatanggap ng invitation? Tinext lang kayo. Hi, kakasal na po kami. Makakakuha na. Noon, hindi ganun. Wala pang mail, walang SMS, walang messenger, walang email, walang Facebook, walang website. So, the servants of the king personally goes to house to give the invites or humingi ng follow-up. So ito po ay nagpadala na yung hari initial invitation sa mga chosen. Sabi mo sa katabi mo, pinili. Pinili ka, sabi mo. Kaya pinili. Pero ano po yung naging tugon nila? Next P natin. Ano yung first P natin? Ano yung first P natin? Paan? Yaya. In-invite. Sinend yung invitation. Next P is pagtugon, yung response or RSVP. Tingnan nga po natin yung response. Verse 4. Balik tayo sa verse 4. Ngunit, ayaw nilang dumalo. Oh my gosh. You were invited to Prince William and Kate Middleton's wedding. Ayaw mong dumalo. Nag-decline ka. Alam niyo po ba yung word na RSVP? RSVP is a French word, répondez s'il vous plaît. Sabi niyo nga,
Répondez, s'il vous plaît. Ayan, o, di ba? May natutunan kayo kay Ate Jam. Hindi Tagalog yon, French yun. Ang ibig sabihin po nun ay, please respond. Ayan. So, kahit po hindi kayo, ito po sa mga ating mga Pilipino, hindi po uso yan. Ang pinakasakit sa ulo namin, tuwing nagre-register kami, ayan si Sister May, alam niya yun kasi siya ang registration girly. Ang pinakamasakit palagi sa amin, wala siya sa listahan. O di, hi ma'am, may I have your first and last name please? Alice Dalingay. Ma'am, wala. Ma'am, did you RSVP? Yun ang una naming tanong pag wala sa list. Alam mo, sasagot, hindi pero tita ko nang ikakasal. So, hi, ganun po ba? Gusto ko sabihin, madam, kahit po tita ka, kailangan niyo po mag-RSVP. So, bakit kailangan ng RSVP or mag-respond? Kasi po, ang couple, binibilang nila yung aaten, nililista nila at ini-endorse sa aming mga coordinator. So palaging kami napapagalitan, bakit wala ako dyan? Alam mo ba akong tita, akong lola, bakit wala? Madam, unfortunately po, binibigay lang po sa amin ng couple ng names and we just do our job. So we call the couple. Ano, wala dito yung tita mo. Sabi niya, yan, kasi sabi ko na sa kanya mag-respond, di nag-respond. So syempre, nagalit na yung couple. But, ang ending, mababait pa po yung mga couples namin, pinapag-stay. Hinahanapan namin ng paraan. But, we've had recent, lang yung best na ba yung love, nagpa-uwi na po kami ng bisita. Nawala sa listahan. Mamaya natin pag-usapan yung chismis na yon. Pero, yun, nagpapa-uwi po kami. Pero ito, ayaw nilang dumalo. Oh my gosh, kung naimbita, alam niyo po ba yung pinakamahal na wedding sa Philippines kung kanino? Hulaan niyo, papag-milk teahin ko kayo. Kamangyan. Kamangyan, hindi po si Kamangyan, si Doktora Vicky Bello. And si Hayden ko, I think 1 billion ang kanilang wedding because kinasal sila sa Paris, di ba? Sa abroad sila kinasal. So, pag sila po ayaw nilang dumalo, nag-say no sila sa invitation ng hari. Wow! The audacity na tumanggi sa imbitasyon ng hari. Bakit kaya? Pero hindi po tumigil doon ng hari. Anong ginawa niya? Muli siyang nagsugo ng iba pang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. So, hindi na-give up ang hari, ay hindi. Piling bisita ko to Importante ito sa akin Sabihin nyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang aking mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka at mga penatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ilan sa atin dito nakaka-relate ka sa hari na nag-invite ka pero ayaw nila? Ayan, lahat ginawa mo na. Di ka naman siguro nagkatay ng, Sister Jam, wala ako pang katay ng baka Ano ko lang, pinakain ko lang sana sa Jollibee, ganyan, yung mga inuto ako. Pero, naka-highlight, ayaw pa rin nilang dumalo. Bakit kaya? Ano ang mas importante pa sa wedding ng hari na hindi mo dadaluhan? Imagine this is not any ordinary invitation. This is an invitation from the King himself. Ayan, tingnan natin next verse. Ngunit hindi ito pinansin o dinedma. Sabi mo sa katabi mo, dinedma mo ko. Ayan. So, meron ba dito mga ganon? Nag-invite ka, sis, sama ka naman sa anniversary, sin. Sis, sama ka naman sa anniversary, like. Sis, punta ka naman sa church, busy ako. Di ba, maglalaba pa ako, magluluto pa ako, darating yung asawa ko, ang daming excuse. Tingnan natin yung mga excuses nila. Sabihin mo, excuses. Ayan. Pumunta sila. Ano pong excuse nila? Bakit hindi pumunta? Pumunta sila sa kanilang mga lakad. Ayan. Sabi mo naman sa katabi mo, good job. Nandito ka. Ayan. Meron pang nagpunta sa kanyang bukid at meron namang nag-asikaso ng kanyang mga negosyo. Ayan. Yan yung mga... Do you think their excuses are valid? Do you think their excuses is tantamount to the degree ng pag-imbita sa kanila ng ng hari mismo? At sinunggaban, hindi lang yun guys hindi na lang nila dinedma. Ano pong ginawa pa nila? Hinamak, sinunggaban ng iba, hinamak, they insulted the servants of the king and they killed. Balikan nga natin, sino po nagkasalita dito? Si Jesus, very good ang row na to. Itong mga row na to, keep up, ha? Keep up. Si Jesus, sino ang, ito na, medyo mainit dito, no? Sino ang audience ni Jesus at that time? Sino po? Ang makakasagot, may appear. Sino po? Kayo? Oh, ang galing naman ng batang to. Pero meron pa. Sino yung audience si Jesus at that time? Who is he speaking with?
The Jews, specifically who? The Pharisees and the Sadducees. Ang mga pare at that time. Bakit kaya ito ina-address ni Jesus sa kanila? Balik tayo konti, no? Pag binasa niyo po yung chapter 21, it was the chapter na ang mga Pharisees at sa mga Sadducees, they are challenging yung authority ni Jesus. By what authority are you doing this? Sabi nila kay Jesus. Ano ba ginagawa ni Jesus? Di ba, ito na yung lumakad siya nakasakay siya sa asno, di ba? Everyone declaring him king. Tapos tinumba niya yung mga nasa marketplace. So ito yung week na to, did you know na this time na nagpipreach Jesus about the parable, this is the same week of his death. He preaches on Tuesday and he died on Friday. So, ang audience ng Panginoon dito, kung bakit siya nagkwento tungkol sa talinhaga ng mga kasalan, ay ang mga purong pare, ang mga Saduseo. Kaya, ano yung sinasabi dito ng Jesus? Sino tong invites na to? Para to sa kanila. Bakit? Because they were so busy, hinamak at pinatay. Do you know why? Sino yung prophets na pinatay ng mga Sadducees, Pharisees at the time, mga Jews? John the Baptist. Diba? Balik pa tayo. Si Prophet Isaiah. Alam niyo ba kung paano namatay si Prophet Isaiah? Prophet Isaiah was killed by King, I forgot the name of the king. King Manasseh. Pastor, meron kang appeal sa akin mamaya. King Manasseh, alam niyo kung paano po siya pinatay? Mga bata, hiniwa siya pakalahati ng saw. Nilagari siya in half. So, si Jesus, pinapatamaan niya dito ang mga punong pare, ang mga Hudyo, na you were given the invitation, you are the first to receive the invites kasi kayo ang apple in the eyes of God. Israelites, amen? Sino sila? Sila ang mga chosen people. But they rejected the Messiah. They rejected Jesus. They killed the prophets. Ito mga servants na pinapatay, even Jesus, they killed Jesus. Ano sabi dito? Galit na galit ang hari. Kaya pinapunta niya ang mga kawal. Pero that was the time of Jesus. Balik tayo sa future ngayon. Di ba para rin naman tayo mga Pharisees and Sadducees? Kapag ini-invite tayo sa church, kailangan pa may suhol. O may milk tea ka sa akin na maya. Liga, sama ka sa church. Kailangan may malling pa no? Mayroon pa tayong kailangan mayroon pang kakabit yung invitation sa atin di ba? Bago tayo pumunta. Or, we make up a lot of excuses. Busy ako sis Dami akong work. Sa mga estudyante naman, dami kong exam Medyo GC kasi ako nag-a-attain ako ng uno. Gusto ko maging cum laude, summa. Diba dami nating excuses na it's as if God owes us that invitation. Parang para sa atin, wala lang si Lord, diba? Lord, pwede kitang iset aside dyan kasi anytime you are there. So, Jesus is talking to them in parables, in talinhaga, at alam nila yun. Kaya, gagalaiti sila kay Jesus dyan. Sabi dan, galit na galit ang hari. Kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal. Anong ginawa ng hari? Puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. And did you know, mga kapatid, Jesus was foretelling a foreshadow what will happen in the future. Because in 70 AD, nangyari po yan. 20 to 30 years after Jesus' death and ascension, there was this called the Siege of Jerusalem, kung saan nasunog, napuksa, almost 1 million Jews died sa loob po ng temple. Sino po mga kalaban nila noon? Mga Romans. May binato nila ng apoy yun, tapos nasunog yung templo. Hanggang ngayon, pag binalikan niyo po, pag nagpunta tayo lahat sa Israel, isang pader na lang po ng Jerusalem ang natira. So nagkatotoo ang sinabi ni Jesus na kapag tinanggihan niyo ako, there's curse. When you denied me, when you reject me, there's curse. Amen? Next po. Ayan. Pero, ano po sinabi dyan? Sabi po ni Jesus dito, pumunta siya sa kanyang, sabi ni John, pumunta siya, meaning Jesus, sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan. His own rejected him. Next verse. Ayan, next, sige, babasahin po natin yan. Jerusalem, ito yung sinasabi ko sa inyo. Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Patama to ng Panginoong Jesus sa mga Pariseo na ako na to. Ako ang Mesaya nyo.
na paulit yung kino-question at paulit yung gustong patayin. Next po. Pero meron pa. Diba? Meron pa. Meron dahil ayaw ng mga chosen people, ayaw ng mga pinili ng hari. Anong ginawa ng hari? Sige, next batch. Pinalabas niya uli yung mga kawal niya. Sabi niya, pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda ng pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayan. Bakit hindi sila karapat-dapat? Dahil ba bad people sila, good people sila, hindi sila karapat-dapat dahil tinanggihan nila ang imbitasyon ng hari. Next, sabi po dyan, pumunta kayo sa mga pangunahing langsangan. This is a crucial verse po. Sa English, go to the highways. Yan yung English nan. At inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Now, Jesus is foretelling already na dahil tinanggihan ng mga Jews ang Messiah, it will be available to the highway. Sino ba nasa highway? Pag time ni Jesus at that time, sino mga nasa highway? Iba't iba, Jews, Gentile, probably mga Syrophoenician, Samaritan, iba't ibang mga tao ang nandun. Pag nagpunta ka sa EDSA, sino ang nandun? Mga angkas, Lalamove Rider, meron dyan ng SUV, may Prado, may truck, may nakabike. Lahat ng tao, may mga namamalimos ng pulube. All types of people are there. At ano sabi po, sila ang anyayahan mo. Sila ang papuntahin mo dito sa kasalan ng anak ko. Ayan. At 10, pumunta nga, ano po yung response? Wow, buti pa yung mga tao sa lansangan, no? They said, yes. Pumunta po silang lahat. Excuse me. Pumunta nga sa lansangan ang mga lingkod at sinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti. Now, kanina, sino po yung bida natin? The king. And his son is having a wedding. Sino po yung king dito? You may say. King is our God the Father. And his son is Jesus getting married. Diba? Us, tayo yung bride nila. Now, tingnan niyo po yung heart ng ating Panginoon, ng Diyos Ama. He is calling everyone. Everyone is invited. Sa Panginoon po, walang discrimination. Tingnan mo nga yung katabi mo. Walang discrimination. Naligo ka, hindi. Mabango ka, hindi. Diba, nag-toothbrush ka o hindi. Ano mang klase kang tao, mabubutit masasama. So when we say mabutit masama dyan, lahat na kriminal, diba? Lahat magnanakaw, at lahat po sila invited. Sa Panginoon, hindi siya namimili ng ililigtas. Wala siyang pinipili kung sino yung deserve iligtas. Tayo, diba? Minsan tayo pa yung judger. Hayaan mo na yung mamatayan si Jinggoy. Karapat dapat sa impyerno yung mga yan, diba? Let's face it, dahil sobrang morally corrupted yung mga politicians natin, we just wish them dead. Ang kakapal ng mga mukha nyo, yung mga tax namin. Amen? And even I was one of them. But then God rebuked me na, anak, they're still my people. May chance pa silang mabago if we don't give up on praying for them. Amen? Do you still believe there's still hope in the Philippines? Amen? Diba? Kung ako lang, love, pack up na tayo. Mag-migrate na tayo. Kala mo naman talaga may malilipatan, no? But God reminded me that the nation who honored the Lord, their God, will be blessed. And Philippines will be blessed. Amen? So going back dito, everyone is invited. Sabi mo, invited ka rin. Saan ka dyan? Sa mabubutit masama? You know what, when I was reading this, sabi ko, Lord, andun ako sa masama. So dahil sa pagtanggi ng mga Hudyo sa Messiah, we were given a chance. Di pala tayo kasama sa option. Originally. But because of God's immense grace and love for you and I, nasama tayo. Lahat ng kanilang natagpuan, mabubutit, masama at napuno ang panauhin ang bulwagang pangkasalan. So, buong venue napuno ng mga attendee. I think yung pinakamarami namin naging guest was 300. Di pa kami nakaranas sa mga 1,500, 10,000 guests. Yung mentor ko, ganun yung mga, kasi mga Chinese, di ba? Lalaki ng mga guests. Pero sabi siguro mga 300. Pero ito, we don't know how many. Pero napuno ang kasalan. So next verse. Next po. Pagsuot. Ano po yung una natin? Paanyaya. Next. So first point, everyone is invited. God is inviting all of us to join in His kingdom, to accept His grace, His love, and His mercy. Now, some of you, tumugon na ba tayo? Some of us, we said yes, kaya ka nga nandito.
Ngayon, tingnan natin yung gaano ka-importante ang wedding garment sa topic na to. Actually, more than the wedding, gusto kong maiwan sa inyo yung kasuotan, yung wedding garment, because this is really the heart of this parable. Tingnan po natin yung pagsuot. Next. Pumasok ang hari. Siguro, no, sa wedding, di ba, naka-attend na kayo ng wedding? Yung couple, di ba, pupunta per table to table. Hi! Hello! Kamusta? Siguro itong hari, no, nag-ikot-ikot siya. At meron siyang napansin na hindi nakadamit pangkasal. Tingnan natin, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong, isa lang, hindi nakadamit pangkasalan. Ang bait pa ng hari. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Ano pong response nung tao? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas, dooy magnanangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Naalala ko po about attire. Yung asawa ko po kasi, ang hilig niya laging attire is t-shirt, short, at chinelas. Yan po talaga yung favorite niyang get-up all time low. Ngayon, kailangan namin mag-ocular sa Antonio's. Alam niyo po yung Antonio's restaurant? Ngayon. So, siyempre ako, sabi ko sa kanya, love, magbihis ka na mais kasi ganyan. Sabi, hindi yan, mukha naman ako. Di ba ganun yung mga mayayaman? Papapasukin ka lang kahit ano ka. Basta ang mga mayayaman, love, ganito, naka-t-shirt lang, naka-short, naka-chinelas. Yung mga pormahang OA, yung mga hindi mukhang mayan. So sabi ko, bahala ka. Ang alam ko, may attire sa Antonio's. Ngayon, nung napunta na kami sa Antonio's, bumaba na ako. Pababa na siya. Nilapitan siya ng guard. Sir, bawal po yung nakachinelas. May sapatos po ba kayo? Ay, wala po. Hindi po kayo pwedeng pumasok sa restaurant. Ang ending, ako lang ang napapasok sa restaurant. At nanatili siya sa kotse, mag-isa akong nag-ocular. So anong bottom line ng story? You honor the dress code. No, kapag meron pong sinabi, first sa mga nakakatanggap, sa mga ninang na dito sa kasal, anong una niyong tinitingnan? Dress code, diba? You are invited to be our ninang Lanaylet. Anong dress code? Pilipiniana or dress, champagne. Ganyan. Sa mga lalaki naman, barong or coat and tie. Meron na po kami, pinag-usapan yung damit, meron na po kami, I think, 2 or 3 guests na napauwi na. Kasi po, ganito po kasi yung conversations namin sa couple namin. Okay, so paano pag may dumating na hindi naka-attire? Kunyari, meron kasi kaming couple, sabi niya, Jam, strictly, gusto ko lahat nakabarong. Sabi, okay, paano pag may guest ka na hindi dumating na nakabarong? Pauwiin mo. Sabi ng groom, ha? Pauwiin natin? Paano pag galing pang probinsya? Wala kang pake. Ang hirap-hirap magplano ng kasal, tapos sisirain nila yung aesthetic ng wedding natin. So, ang ending po may dumating. 2 pamilya. Ito po yung mga Chinese sila. Pagbaba talaga nila ng kotse, nakapantalon ng maong, naka-white na t-shirt, at wala po sila sa listahan namin. 2 families. So, ang ginawa namin, nag-register kami. And I think na-offense sila na number 1, wala sila sa listahan. Number 2, tinanong namin kung ba't di sila naka-attire. So, umuwi sila. So, nung sinabi namin sa couple, yaan nyo na, hindi naman sila nag-RSVP, hindi pa dumalo ng kasalan namin. Bakit? Bakit sobrang importante? Dito, bakit nagalit yung hari? Number 1, mga kapatid, baka i-argument nyo, si Sister Jam, kailan lang ba inimbitahan niya mga yan sa lansangan? Baka kahapon lang, the next day na yung wedding, tapos sabi mo, lansangan, baka walang pambili ng damit. Baka mga gusgusin, mga pulubi, tas grabe naman yung king, o grabe naman si God, masyado naman judger sa damit. Mga kapatid, customary sa Jewish culture, especially po, hello, hari. So, ibig sabihin, the king provided them with clothes to wear. Ngayon, the fact that you showed up in a very special occasion nang hindi ka nakapangdamit nang naaayon sa okasyon, anong ibig sabihin nun? Wala kang respeto. Hindi mo ino-honor ang nag-imbita sa'yo. So, bakit po napaka-importante ng damit pangkasal dyan? Ano pong ibig sabihin? Ano po ang sinisimbolize ng damit pangkasal dyan? Ang damit pangkasal po dyan, it's a symbolism of the salvation. The robe of righteousness of Jesus Christ.
Yes, every one of us is invited, but we are called to wear that righteousness. Apart from Christ, we can never be saved. So the fact na pumunta siya doon, yung taong yan, anong damit mo? Sarili mong kasuotan, your self-righteousness. And sadly, some of us Christians, we claim to be Christians and yet we are wearing our own self-righteousness. Ano pong sabi dyan? Sinabi ng hari, talian niya siya ng kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Bumalik tayo sa pagtugon. It's not enough that you say yes to Christ. It's important that you wear what He has done for you on the cross. His righteousness, His forgiveness, His holiness. Ang problema sa ating mga who claim to be Christians, pag tinanong, Kristiyano ka, ay, sis, hindi alata. Bakit naman? Bakit ganyan yung ugali mo? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit napaka-harsh mo? Bakit puro puto kutsinta ang lumalabas sa bibig mo? Kada na lang ay, puto kutsinta. Diba? Lahat na lang, diba, nang mangyari, puro ka negative. Friend, Christian ka pala. Sorry, hindi ko napansin. Hindi kasi halata. Diba? Hindi natin sinusuot ang kasuotan ng kabanalan, kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Pagkatapos ng Sunday, pagpasok sa church, ay. Paglabas sa church, wala na. Hey, wala, di ba? Mangangaway ka na, iba na yung ugali mo. We are not wearing the robe of righteousness of Jesus Christ. Yung garment po na sinasabi dyan, hindi ka makakapasok, hindi ka makakapag-enjoy, makakapag-celebrate kasama ang hari kung wala ka nito. Kung wala kang relasyon sa Panginoong Jesus. He's the only way. He's the only ticket to our salvation. His righteousness, His robe of righteousness. Amen? Next po. Kung sabi dyan, pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Can we shift to the next? Ayan. Sabi po dito sa Isaiah, I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of His righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. Mga kapatid, provide na ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang Panginoong Jesus, sa iyo at sa akin. Kabayaran ng kasalanan. Naalala niyo po ba alam niyo po ba yung unang-unang tayong provide ng Panginoon ng garment? Do you remember Adam and Eve? Nung nagkasala si Adam and Eve, ano pong ginawa ng Diyos? He killed an innocent animal, tinakpan yung shame ni Adam and Eve. So they will be covered. Yung kasalanan nila, iba ang nagbayad. This is the same thing sa wedding banquet. Jesus died for you and I so we can wear His righteousness. Now, every time tinitingnan ka ng Diyos Ama, nakikita niya pa ba yung kasalanan mo? No. Not anymore. Ang nakikita niya na yung anak niya sa buhay mo. Now, the question is, are you wearing your wedding garment? Are you wearing Jesus daily? In your decisions, sa school, di ba, habang lahat sila nagkokopya, nakikikopya ka ba? Ba, habang lahat sila nang bubuli, nakikibuli ka ba? Oo nga, ang bantot niya nga, hindi naligo, hindi nag-toothbrush. Di ba? Sa trabaho, nakiisa ka ba dun sa 5:58 pa lang, talaga naman, Lord, lapit na umuwi. Tapos, pagpatak ng 6, talaga namang ready ka na, di ba? Nakikiprint. Alam niyo ba, na guilty ako dati doon, sabi ni Lord, ba't ka nakikiprint sa office? Office property. Sabi ko, Lord, ano naman safe naman. Sabi ni Lord, hindi. That's theft. Alam niyo tayo mga Christians, we compromise on little things. And we always say, ano lang naman yan, Lord mabait ka naman Hindi naman yan, Lord, masama. Hindi naman yan pagnanakaw Alam niyo ba yung mga politiko natin, paano sila nakanakaw ng bilyon? Nagsimula yan sa piso. Hanggang maging 100,000, hanggang maging 1 million. So every time you choose to silence your conscience, silence the Holy Spirit telling you na wag mong gawin yan. Yung mga pakunti-kunting pagsisinungaling mo,
yung mga pakunti-kunti mong pagko-compromise, magugulat ka na lang wala ka ng konsensya. Yan ang nangyari kay King Saul. Di ba? Inalisan siya ng Holy Spirit. Hanggang yun, pinaka nakakatakot sa buhay Kristiyano, yung hindi mo na maramdaman yung banal na Santong Espiritu na kinoconvict ka. Matakot ka, kapatid. Baka kapatid mo na si Satanas, di ba? Wala na pala tayo sa Panginoon because every time the Lord prompts you, don't do that, anak. Anak, huwag mong gagawin yan. Ikaw naman, Lord, mapapatawad mo naman ako eh. Every time you abuse the grace of God in your life, it's as if you're telling Jesus Christ, sige, pakuin lang kita, Lord, paulit-ulit. Di ba? Yun yung wag na wag natin sanang mawala. Alam niyo po yung wag mawala sa inyo? Yung fear of the Lord. Sabi mo nga, fear of the Lord. Dahil pag nawala na yung fear of God mo, unti-unti na yan. Yung salvation mo, yung love mo sa Lord, yung intimacy mo sa Panginoon, unti-unti nang mawawala. Next verse po, malapit na po tayo matapos. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan. Ang katulad, nalalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. We have to always be reminded, wala tayong magagawa apart from His righteousness. Alam niyo ba yung dalawang spectrum ng Christians? Either ikaw yung Pharisee, Sadducee, na sobra kang legalistic, na sobra kang to the letter, sobra kang hyper, na missed out mo yung Messiah, na missed out mo si Christ, or ikaw naman yung Christian kuno na wala ka ng, yung grace is inaabuso mo. Nasaan ka dun? Amen? Are you like the Pharisees and the Sadducees? Na hindi, dapat ganito lang sis. Pag hindi ganito sis, mapupunta ka sa impyerno. Kailangan ganito lang. Ito lang yung way to heaven. Amen? Mag-ingat po tayo dun. Baka meron ka ng manipulative, meron ka ng controlling spirit. Hindi na nag-work yung grace ng Lord sa'yo. Worse is, sa mga leaders mo, sa mga members under you, yun na rin yung ginagawa mo. Kaya ang ating Panginoong Jesus, pag binalikan natin, sino yung mga kasama lagi ng Panginoong Jesus? Diba? He's always inviting the little children. Is always inviting yung babae na nagbuhos sa kanya ng alabaster jar. Si Zacchaeus, na tax collector, he's a friend of sinners. He welcomed the sinners not to tolerate the sinners, but Jesus' intention is pag nakita ng sinner na to, kung gaano ko siya kamahal, he will turn back from his sin and live a life holy. Si Zacchaeus, yung babaeng dinudugo, yung babae na nahuling nangangalo niya, do you think they still live in sin after meeting Jesus? No! Pagkatapos nilang makilala ang Panginoong Jesus, nagbago yung buhay nila. Now ask yourself, if you are really a true, genuine Christian, kita ba yung fruit sa buhay natin? Is it seen in your life? Yung fruit. Kaya nga hindi fruits of the Holy Spirit, prutas. Yung bunga ng banal na Santong Espiritu, yung joy, yung love, yung peace. Amen? Next verse, malapit na po tayo matapos. Clothe yourselves therefore as God's chosen one, purified and holy and well-beloved by Himself, by putting on behavior marked by tender-hearted, pity and mercy, kind feeling, a lowly opinion of yourself, gentle ways, patience, long-suffering, and has the power to endure whatever comes with good temper. Sabi mo, wag mong hubarin ang damit ni Kristo. So it's like everyday pala, no? Pag lumalabas po ba tayo ng bahay, nakahubad tayo? Nakahubad ka ba pag lumalabas ng bahay? Hindi, di ba? Nakadamit ka, and spiritually, you are also wearing Christ whenever you go out. We are to wear the banner of Christ in our lives. Sadly lang, tayong mga Kristiyano, minsan hinuhubad natin, no? Hinubad natin sa bahay, hinubad natin sa work, hinubad natin sa kung saan tayo makarating. But God is asking us as Christians to wear His clothes, His wedding garment. Next. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa aking Ama na nasa langit. Sino po dito masasabi mong sumusunod ka sa Ama? Taas ang kamay? Amen. If then,
you are part of this wedding banquet, then tayo po ay tinawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya. The mark of a true disciple is the one who abide in His Word. Next po. Ayan. So, again, balikan ko lang po yung 3 points natin. So easy to understand. Inaanyayahan po tayo ng Panginoon. If this is your first time hearing this, sa mga first-timers natin, sa mga kabataan, natanggapin ang Kanyang imbitasyon. Huwag tumanggi. Huwag nang mag-make excuse. Tanggapin mo, pinapanyayahan ka ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya. Buksan mo ang puso mo. Sabi po sa Revelations, God is knocking in our hearts. He's standing by the door. He knocks. Anyone who opens it, papasok po siya, uupo, at makikikain kasama natin. Number 2 is our response. Ano po ang response natin sa Panginoon? Do we harden our hearts? Pinapatigas po ba natin ang puso natin? For sure, may mga sinasabi sa inyo ang Panginoon. Alam niyo po ba yun? That it's not an accident that you're here today. For sure, God is asking you to do something. Meron na pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Now, what is your response? Either gaya ka po nung mga unang inimbitahan, hindi umattend, hindi pumunta, busy, or tumugon ka, pumunta ka, and now this. Anong suot mo ngayon sa church natin? Tanong mo nga, anong suot mo ngayon? Anong color? Ano pong suot natin? Sinusuot po ba natin ang kabanalan, ang katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo? As a Christian, are we living a double life? Or are you really a true Christian? Tanungin mo ang katabi mo, tunay ka ba? O peke ka ba? Suot mo ba ang tunay na gold? O peke? Ako po kasi mahilig ako magsuot ng mga peke dahil mura. Next po natin. Ayan. Then the angel said to me, last na po ito, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Alam niyo po ba, hindi ka man invited sa royal wedding ni Prince William and ni Kate. You are invited to a more grander wedding ever. A wedding with your bridegroom. A wedding with the Lamb. A wedding with Jesus. Gusto ko pong panoorin po natin lahat na to. Can we flash it? Diyan si JV. I want you to watch this. And I want you to remember, will you be one of those people na makakasama sa wedding of the century, the wedding banquet? Or isa po kayo sa lalaking yun na aalisin kung saan itatapon kayo sa apoy ng nagngangalit. Alam niyo po yung feeling ng nagngangalit? Weeping and gnashing of teeth, kung gaano kasakit yun. Sino dito nakaranas na ng nangingilo? Ang sakit ng nangilo, di ba? Yung kumain ka ng ice, tapos mag-brain freeze ka na, tapos lahat pa ng jaw mo, everything mo. Ganun ang feeling pag tinapon ka sa dagat-dagatang apoy. Now, God is calling you today to come to His wedding banquet, accept Him, and live a life of righteousness. And this, what awaits us all in the wedding banquet with Jesus Christ. Let's watch this. Table set, candles bright, every nation dressed in white. I can smell that bread of heaven, I can hear the laughter. Table set, candles bright, every nation dressed in white. I can smell that bread of heaven, I can hear the laughter rise. Every tear is finally answered, every heart is coming alive. From the valleys and the cities, from the corners of the earth, we are gathered
sabi dito sa last verse that I wanted to read. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." Ito lang po nais kong iwanan sa dalawang tao na nandito po sa hapong ito. Una, kung ikaw ang tipo ng tao na matagal ka nang tinatawag ng Panginoon, pero hanggang ngayon ayaw mo pa rin sumagot sa Kanya, this is not the last chance. God is here inviting you to come to Him. Repent of your sins. Give your life to Jesus and be part of this great wedding feast, wedding banquet. And to second this person, you have been a Christian. You accepted Christ. You say He is your Lord and Savior. And yet, you are not wearing your robe of righteousness. You keep on backsliding. You keep on compromising. You keep on doing things na nakakasakit sa ating Panginoon. God is telling you, anak, there's still chance to turn back. Come to me. I will wash you as white as snow. I will give you a new heart. I will turn that heart of stone into a heart of flesh, a heart of spirit. And you will have desires for me, the Lord says. And lastly, for this third person, you have been following Christ despite the hardship. There has been times that you wanted to give up, but you keep on pressing on, following Christ because you love Christ. The Lord is saying to you, anak, isa ka sa makakasama sa great wedding feast of banquet with me as long as you do not give up. As long as you do not lay down your card. As long as you keep on following me and obeying me, great reward awaits you. Mga kapatid, sino po tayo sa tatlong taong yun? Ikaw ba ang hanggang ngayon tinatanggihan mo pa rin ang Panginoong Jesus? Ikaw ba ang matagal ka ng Kristiyano pero you're still living a double life? Or is it you, the last person, na hanggang ngayon nakakapit pa rin kay Kristo sa kabila ng hamon ng buhay? I would like to applaud you. And kung sino, whatever phase you are in those three types of person, one thing, isa lang ang sigurado ako, mahal ka ng Panginoon, kaya nandito ka. And He wants to give you a new life if you will let Him, if you are willing. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Can we all bow down our heads and pray and talk to the Lord? Let the Lord talk to you. Let the Lord speak to you. Kapatid, ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam ng sitwasyon mo. No one can judge you. No one can condemn you. No one can tell you what to do. It is your personal decision. It is your personal relationship with Christ. But I pray today you will say yes to His call. You will respond to His calling of salvation. You will respond to His calling of righteous living, of holy living. Nang sa ganun, lahat tayo ay makasama sa Kanyang great wedding banquet, great wedding feast. God is knocking in your heart today. Accept Him. Open your heart to the Lord. Maaari po ba natin itong ipanalangin? Sabay-sabay po nating sabihin, Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, ako po ay humihingi ng tawad. ako po'y humihingi ng tawad. I've rejected you so many times. I've rejected you so I've many denied you times. so many times. I've denied you so many times. But Lord, today, But Lord, today, I was reminded I was reminded of your great love for me. of your great love. Salamat po, Panginoon, Salamat po. na hindi kayo tumigil Hindi kayo tumigil
hanggat ako ay makuha mo. Hanggat ako ay makuha. Hanggat maalala ko Hanggat ang maalala dakilang pag-ibig na handog mo sa akin. ko ang dakilang pag-ibig. Kaya naman sa hapong ito, Kaya naman sa sinusuko ko ang aking buhay sa iyo, Panginoong aking Jesus. buhay sa iyo, Panginoong Yesus. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang hari, bilang hari, Panginoon Panginoon ng aking buhay. ng aking buhay. Ikaw na po ang siyang magmaneho nito. Susunod ako sa iyo simula sa araw na to hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And once again, I would like to remind this second person, this group of Christians, that this is not too late. God is asking you to go back. And as a loving father to his prodigal sons, his arms are open wide to accept you. Kapatid, just come back. Just go back to your father. And he will lovingly accept you as you are. He will forgive you and give you a new life. The old has gone, the new has come. And lastly, pinapalakas ka ng Panginoon, ikaw na kanyang anak na patuloy na lumalakad sa kanyang katuwiran. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon at temptasyon ng kaaway, you keep on pressing and walking towards the holiness of our Lord. The Bible says the crown of glory, great reward awaits those children. Palalakasin ka ng Panginoon, patuloy ka niyang patatatagin hanggang sa mga huling araw, hanggang sa matapos mo ang laban na to kasama ang Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord, that you are once again today encouraging us. You are calling us back home. You are strengthening us. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita sa hapon na ito. Dalangin ko, Lord, na ano man ang mga mensahe mo, your personal message that you have given to my brethren, my brothers and sisters, huwag mong hayaan, Lord, na manakaw ito ng kaaway. O basta na lang. But Lord, let it come to fruition. Let it multiply. Let it not leave their hearts and set them ablaze. Nang sa ganun, Lord, paglabas nila, Lord God, bit nila ang imbitasyon na ito at ibahagi din nila, Panginoon, sa kanilang pamilya ang iyong imbitasyon ng kaligtasan na para sa lahat. Wala kang tinatangi, wala kang sinisino. Maraming salamat, Lord, na suot-suot na namin ngayon ang baluti, ang kasuotan ng kabanalan ni Kristo, the robe of righteousness, the wedding garment, the garment of salvation will never be taken away from us. Isinulat mo na ang aming pangalan dyan sa aklat ng buhay sa langit. At ngayon, Lord, malaya kaming matawag mo na iyong mga anak. You've given us the right to become your children. And we can now call you our Abba Father. Thank you, Lord. We love you, Lord, and we praise you. We honor you. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Are you blessed? Amen. Dahil sino pang tumugot dito sa panawagan ng Panginoon? Hallelujah. Dahil tumugot po tayo, ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Amen. Our names are written down in glory. Hallelujah. Praise the Lord. Let us all celebrate. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. Woo. Yes, Lord. I was lost in shame, could not get past my pain until He called my name. I'm so glad He changed me. He still me bound, but Jesus pulled me out, and I'm no longer
I am. I am who I am because the I Come on, am let's tells me declare it. who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the